Hello guys! Ito na naman tayo. Kahapon nag-post ako. Ayan, magpo-post ulit ako. Meron lang akong parang, ano bang tawag sa ganito? Para bang, gusto ko lang maikwento. No? Kasi alam ko pagka, pag nagbahagi ako ng yung kwento ko, ng karanasan ko sa sarili ko, alam mo, um, na maraming makaka-relate. Masarap yung ganun parang pag makakarinig ka ng kwento ng iba, tapos nakikita mo sa sarili mo, ganun din ako. Parang ganun. So, yun. Um, Tungkol to sa, tawag niya na, kumbaga kasi may asawa ko, may anak ako, may natapos ako, at ako ay professional bago ako nag-asawa, may career na 10 taon bago ako nag-asawa at nagkaanak. So nagtrabaho ako bilang teacher, guro, okay? At non-stop yun. Mula nung gumraduate ako, nagtrabaho ako sa opisina, then naging guro. Tapos tuloy-tuloy na yun ng halos 10 taon. Pero nung nag-asawa ako, nawala yung career ko. Kasi alam ko, kahit kahit nung nag-aaral pa ako, sabi ko, pagka nagkaasawa ako, nagkaanak ako, gusto ko yung oras ko, yung lakas ko sa kanila lang, sa anak ko lang, lalong-lalo na sa mga anak. Parang itatabi ko lahat yan. Tatabi ko lahat para sa mga anak. Hindi ko alam. Pero siguro kasi, ganun kasi kami pinalaki. Pinili kami ng mama namin, imbis na dapat magtatrabaho siya sa ibang bansa. Alam niyo yun? Kasi sobrang hirap po ng buhay din namin. As in, sobra. Maraming, ano mo yun, tag nito, yung bahay namin, Diyos ko, mas maganda pa yung bahay ng Kalapati. Di ba nung araw, mga 90s, halos yung mga, may mga kapitbahay tayo na nag-aalaga ng kalapati. Yun yung pinaka, nila, libangan. Nagpapalipad ng kalapati, nag-aalaga ng kalapati. Maganda pa po ang bahay ng kalapati, sa totoo lang. Pero, ang pinili ng mama ko ay mag-alagaan kami lahat. So, walang permanenteng trabaho papa ko noon. So, naisip ko, may pera at wala, mabubuhay kayo basta alam niyo yun, kikilos kayo. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Totoo yun. At lagi sinasabi ng mama ko noon na sama-sama tayo kahit anong mangyari. Kasi alam niya kung anong kahalagahan ng nanay na nandyan sa tabi ng mga anak. So, ano ko yun, na parang na pumasok talaga sa isip ko yun, na natandaan ko yun, na sabi ko, ganun din ang gagawin ko. Kaya, yun, kahit career woman ako, professional sa trabaho ko, pinili ko na mag-alaga ng mga anak. Kaya, ano na ba, 16 na taon na ang lumipas. So, ganun pa rin. Nag-aalaga ng anak, nagtatrabaho ako pero part-time lang. Never akong nagkaroon ng full-time na trabaho talaga sa loob ng 17 taon. Yeah, hanggang ngayon. Kasi ngayon, ang mga anak ko, pinakamatanda ko ay 16. At ang pinakamaliit ko ay 13 anyos. So, yun lang. Siguro, hindi naman masama na piliin mo yung pamilya mo sa pagiging guro or kung anong profession man yan. Kasi kumbaga hindi ko isinasama dito yung mga ay mga single mom. So, wala silang choice, right? Pero yung mga mag-asawa na parehong na may trabaho naman, yung asawa mo na may magandang trabaho, para sa akin to lang nirespeto ko naman yung mga piniling
piniling piniling desisyon ng mga ibang nanay diyan. Lalong-lalo na ng mga nanay syempre. Pero para sa akin, mas maganda na tayo mismo bilang ina ang mag-alaga sa ating mga anak, habang yung mga asawa mo o ama nila ang magtrabaho. Kasi para sa akin kasi mas maibibigay ko yung tamang pag-aalaga, pagmamahal, atensyon kesa yung ibang tao o kahit yung kamag-anak. Sa akin nakukulangan ako pag hindi ako, makukulangan ako talaga. Parang bang nasa opisina ka o nasa trabaho ka pero yung isip mo nandun sa bahay, nandun sa mga anak mo. So ayoko nang ganun, ayoko nang divided. Parang you cannot serve two masters at the same time. You want to be the best of both. Hindi pwede yun. So, kailangan isa, mamili ka para sa akin. Sa sitwasyon ko na may asawa ako at merong magandang trabaho yung asawa ko. Kaya, mas pipiliin ko na kahit wala akong pera. Alam mo yun. So, mas pipiliin ko sa mga anak ko. Kasi malalaki na sila, hanapin mo yun na alam ko yun na for sure o sigurado ako na sana ganito, sana ganyan. Ayoko magsisi sa huli. So, yeah, pinili ko yung mga anak ko. Kaya, ayun lang, yun para sa akin. At alam ko meron mga iba na ganun din. So, lahat naman tayo ay sa palagay ko kasi lahat naman ng desisyon ay may mga dahilan tayo sa likod ng lahat ng mga desisyon na ginagawa natin sa buhay. Kaya yun, nirerespeto ko yun. Sa akin lang, gusto ko lang ibahagi kung ano yung sa akin na desisyon ko. Yun lang. So, alam nyo, ano ba sa Tagalog yan? Masaya na mahirap, pero sa bandang huli masaya. Alam mo yun? Halong saya at mahirap yung kasi nangyayari, full time talaga ako, tapos asawa ko hindi naman umuwi ng umuwi siya weekend lang. So talagang ako ang kasama ng mga anak ko, lahat ng mga activity, lahat ng mga sa eskwelahan, sa mga sports nila, ayun, ako lahat. So masaya ako, pagod pero masaya, at saka satisfied. Ano mo yun? Ano ba yung satisfied sa Tagalog? Anyway, yun lang. At so have a good day guys. That's all. And bye mga katalkers. Ano ba mga katalk? Mga katalk.